tayo. Skyflex. Baka naman. Magandang araw mga bay. Balik na naman tayo sa laot para magpatuloy ang ating paglaban ng pata sa buhay. Solo dive pa rin ako mga bay, kaya tara, samahan niyo ako para sa mga kaganapan sa aking pamamana sa araw na ito. Let's go! Magandang araw mga bay. Panibagong adventure na naman tayo ngayon. Solo dive pa rin ako mga bay. At medyo umiihi pa rin yung hangin-amihan. Ayan, magbabakasakali tayo ngayon kung meron tayong mahuli. At meron tayong siyempre para may mailagay sa pagkainan. Alright, ayan ang panahon natin mga bay. Maalon pa rin. Prepare lang ako. Tapos straight action na. Let's go! Ayan, lusong na tayo mga bay. Tapos na mag-prepare, magsisimula na tayo maghanap ng ating magiging blessing sa araw na ito. Medyo malayo na nga mga bay yung aking nalangoy. At sa pagkakataong ito, hindi ko na mabilang kung pang ilang dive ang aking nagawa sa pagkakataong ito. Dito ay mayroong grupo ng mga yellow spotted rabbit fish. At medyo wary yung mga isda to, kaya malabo na ma-double shot natin. Kaya pumana na lang ako ng isa, at least meron tayong nahuli mula dun sa grupo. At ito yung ating naging unang isda sa araw na ito mga bay, matapos ng mahaba-habang languyan natin. Nagawa nga ito may sabit nung isda mga bay doon sa bato, kaya hindi ko na pinilit na hinila. Nag-ipon lang ako ng hangin, at matapos ko magpahinga ay binaba ko na para i-retrieve yung isda. Pagka pipiliti kasi natin hilahin maaaring madamage yung bato, at yun ang isa sa pinaka iniiwasan natin yung mangyari. Hindi naman ganun kahirap yung pagkatanggal ng ating line sa bato, kaya nakuha natin sa unang attempt natin ng ating retrieval. Ayan mga bay, siwiran yung aking area na pinagdadivan ngayon. Kitang kita nyo naman, napakaganda ng tubo ng mga seaweeds dito sa part na to. Isa ito sa mga pinagkukunan ng pangkain o hanap buhay ng mga taga dito sa amin. Nung araw mga bay, nagtatanim din tayo ng seaweeds. Pambihira. Nakihiram lang tayo ng pwesto. Kaya nga lang, ibinenta na ng may-ari yung pwesto. Kaya nawalan tayo ng area na maaari pagtaniman, at natigil na rin tayo sa pagtatanim ng seaweeds. Kaya nag-focus na lang talaga tayo sa ating pamamana araw-araw. Another dive mga bay. Matapos ko lang ma-secure yung isda, merong lumapit na isang curious na barchi coral trout. Good size na rin, kaya kinuha natin to pandagdag sa ating huli. Bali sa ilang oras na dive natin nakakadalawang isda pa lang tayo mga bay, pero hindi pa rin tayo nawala ng pag-asa dahil malawak yung dagat at hindi natin alam kung kailan tayo makakatagpo ng blessing. Lumalangoy ang isda, maaaring wala sa ating unang pagdaan, maaaring meron na pagkabalik natin. Ito yung kagandahan mga bay ng two-way na pagdadive, dahil mababalikan mo yung mga spot na dinaanan mo. Alright, another dive. May napapansin kasi akong nagkukumpulo ng isda dito sa ilalim, kaya aking binaba dahil medyo malabo, hindi ko gaano makita sa ilalim. Ayan, grupo pala mga bay ng mga sweet lips, at may mga kasamang yellow spotted rabbit fish, pero syempre yung target natin itong sweet lips. Napakaganda sana ng pwesto mga bay, kaya nga lang hindi tinamaan. Napakabilis sa kailag ng sweet lip na yan.
siguro ay nakapag-aral yun ng martial arts kaya mabilis na nakailag. Moving on mga bay, another dive. Ang target ko dito mga bay Spanish flag snapper. Kaya nga lang medyo mailap at hindi tayo binigyan ng pagkakataon na makakalabitan. Kaya dumiretso lang sa baba. Plano ko mag ambush na lang. Pero napansin ko dito mga bay ang isang barchic coral trout na napakalaki. Ayan. Spine shot. Napakaganda ng patama. Ito ang pinakamalaki nating huli so far sa araw na ito mga bay. Higit 1 kilo na rin ito mga bay kaya napakagandang blessing. Bawi na yung konsumo natin sa gasolina sa isang isda na to. Here. Nakikisali na naman mga bay si baby. Nagbo-voice over dito sa ating video. Anyways, tuloy lang tayo. Tapos kung ma-secure yung isda mga bay, nagsagawa na naman ako ng panibagong pag-dive dahil meron ako nakita na isang coral trout o lapu-lapu. Good size na rin mga bay. Kaya drop shot yung ating gagawin dahil hindi naman ganun kalikot yung isda. Dahan-dahan lang yung pag-approach ko sa isda hanggang sa tuluyan natin nakalabitan at stone shot pa mga bay. Napakaganda ng ating patama sa coral trout na yun. Hindi na nakagalaw mga bay. Dagdagan na naman ng good size na coral trout yung ating stringer. Mga bay muli na naman ako nabuhayan ng lakas ng loob dahil nakahuli na tayo ng 2 good size na coral trout at panigurado na yung pambawi sa konsumo at meron na tayong paniguradong kita para sa araw na ito. Alright, on the way mga bay pabalik sa bangka. Pinadaanan ako nakatambay na mga yellow spotted rabbit fish. Nakita ko na yun na nasa taas pala ako kaya dahan-dahan ko na lang binaba. Hindi na ako naghangat mga bay na maka double shot. Ang importante na lang sa akin makahuli ako kahit isa para naman meron tayong may dagdag sa ating stringer. Thank you Lord. Matapos ko nga ma-secure yung isda mga bay, nagsagawa pa ako ng isa pang pag-dive. At ito na rin yung naging last dive natin dito sa spot na to bago ako tuluyang bumalik sa bangka. Pagkalapag na natin sa ilalim mga bay, nakiramdam mo na ako sa paligid
at nagsagawa ng pag-fish call para naman maka-attract tayo ng attention ng mga isda na maaaring umaligid dahil merong mga bait fish, mga dalagang bukid na maliliit. At napakagandang spot ito para mag-hunt yung mga predator fish dahil medyo malabo yung visibility at magiging madali para sa kanila para makapag-hunt dito sa mga bait fish na ito. Mga ilang segundo nga lang nakalipas mga bay, wala pa rin nagpaparamdam, pero tuloy lang ako sa pag-fish call at pag-aantay. Mabuti na lang gumalaw itong malaking Barchi Coral Trout mga bay, dahil yung aking unang target ay yung maliit na nasa bandang ibaba niya, pero noong bagya akong lumapit gumalaw yung malaki, kaya agad na nag-change target at na-spine shot yung tama doon sa Barchi Coral Trout na ating pinana. At syempre nakadagdag na naman tayo mga bay ng isa pang good size na ublong o Barchi Coral Trout. Napakagandang tingnan lalo pagka malaki na. Alright, dito mga bay okay na ako sa aking huli sa araw na ito dahil karamihan Coral Trout yung ating huli at medyo maganda yung presyo nito, kaya after ko ma-secure yung isda bumalik na ako sa bangka para makapagpahinga ng ilang minuto at tuluyan ng makapagmerienda. Merienda na tayo. Skyflex. Baka naman. Sabay Ryan's TV, sama ka dito. Doon ang buhay sa tabi ng dagat. Sa ilalim ng araw, bangka ay umaandar. Pipit ang panak, mano-mano ang laban. Walang daya sa gitna ng alon, respeto sa Hindi ako makapagpigil masyado ng hininga pag kanin yung kinakain ko. Karamdam ko konti lang yung hangin na nahihigop ko. Kaya ito lang. Sige. Ito paano may laman yung tiyan. Hindi naman mabigat. Alright. Rehydrate muna bago mag-dive ulit para makabawi yung katawan dahil napakaraming tubig yung lumalabas sa ating katawan kapag nagda-dive dahil maya ihi ng ihi yung reaksyon ng katawan natin kapag nakakaramdam ng lamig, lalo pa ngayong panahon dumamihan, napakalamig ng tubig talaga, parang may ice yung tubig, kaya malaking epekto sa breath holding time ko. Normal na breath hold ko 2 minuto, pero ngayon dahil malamig yung panahon, malamig yung tubig, yung breath hold ko nasa 1 minuto na lang, so sobra lang ng konti, mga 1 minute and 15 seconds, mga ganyan, halos kalahati yung nababawas sa breath hold time ko. Laking diferensya nun sa habang namamana dahil medyo may kailapan yung isda sa
ganun kaiksing oras ng pagstay sa ilalim. Tsambahan na lang kung merong lumapit kagad na isda. Pero minsan gawa ng medyo mahirap yung isda, hanggang tingin na lang ako sa isda. Nakakita tayo ng isda pero hindi natin napapana dahil hindi na natin kaya natin. Sobrang sikip sa dibdib pag sobrang lamig ng tubig. Dahil bakit lang tayo tubig. Alright, dito na tayo sa spot mga bay. Iwan muna natin yung isla natin. Ayan o. Hindi mabigat sa buya. Nila. Right. Second spot. Tara! At dahil medyo maaga pa naman mga bay, lumipat na ako ng spot at magsasagawa lang ako ng ilang pag-dive dito sa bahurang ito. Bali daanan lang ito papunta dun sa mainland, kaya sinubukan ko na mag-dive. Baka sakaling may mga blessing pa tayong masumpungan. Sa dive nga na ito mga bay, meron ako nakikitang giant trevally. Medyo maliit lang, nasa around 3 kilo. Sinubukan ko itong babain, kaya lang medyo mailap at hindi natin nagawang mapana. Kumabante lang ako mga bay at merong biglang nagpakita sa atin, isang yellow spotted rabbit fish. Hindi ko na nagawang iyon yung camera mga bay dahil medyo mabilis yung kanilang pagdaan, kaya kinalabitan ko na lang kaagad. Successful naman yung ating pana dito mga bay dahil tinamaan at atin naman itong nahuli. Bali nakadagdag pa tayo ng isang isda sa ating stringer mga bay. At ito na yung naging huling isda natin sa araw na ito. Tuluyan na akong bumalik sa bangka dahil hapon na rin. At siyempre i-unload natin ating pana para sa safety tuwing aakyat tayo ng bangka. Isang isda lang yung nadagdag natin sa ating second spot at okay na rin, at kahit pa paano ay nakadagdag pa tayo. Ayan, pauwi na nga tayo mga bay at ini-enjoy ko lang yung sunset habang pauwi. Isa namang successful na araw ang ating ginawa sa ating pamamana sa araw na ito mga bay. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at suporta. Sa mga bago sa channel ko, huwag niyo po kalimutan i-hit yung like tapos pa-subscribe na rin. At pa-on na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko kagaya nito. Hanggang dito na muna mga bay. Hanggang sa muli. Peace out. Media. Buhay sa dagat, buhay na totoo. Sabay Ryan's TV, sama ka dito.